Nag-ikot-ikot na nga ako para pasukan ako ng booking. Hanggang sa dito na ako mga tol pinasukan sa may Kirikada, Santa Cruz, Manila. 4:45 na nga ng hapon ng mga oras na yan. Kaya naman mukhang malabo na naman ang incentives natin. Pero okay lang, kailangan naka-auto pa rin. Nung magkita nga kami ni ma'am, inalok ko siya ng shower cup pero sabi niya wag na daw. Kaya binigyan ko na lang siya ng helmet. Dito nga pala ang drop off ni ma'am sa may Bitas Tondo. 3.55 km ang distansya nito mula sa kanyang pick up. Hindi pa nga tayo nakakarating sa kanyang drop off pero pinasukan na tayo ng isa pang booking. 66 lang ang babayaran ni ma'am pero binigyan tayo ng 70 pesos kaya salamat po sa tip. Siya ang susunod nating passenger na kung saan ay ihahatid naman natin si ma'am sa Santa Ana, Manila at manggagaling siya dito sa Bitas Tondo. Sabi ko sa kanya kukuha lang ako ng hairnet pero sabi niya meron na daw siya. Sabi ni ma'am okay na kaya pinaandar ko na. Ito yung kinagandahan mga tol pag naka-auto accept ka. Hindi na tayo mag-aantay ng matagal sa gate para pasukan ulit ng panibagong booking. Hanggang sa makarating na kami sa kanyang drop. Pagkababa nga ni ma'am ay binigyan niya ako ng 150 na dapat ay 143 lang ang babayaran niya. Salamat. Ingat po kayo ma'am. Habang wala pang booking, gumapang muna ako palabas ng lugar. Sa ibabaw ng tulay ng lambingan, pinasukan ako. Kaya ako tumabi muna para tignan ito. Dito pala talaga ang pick up niya kaya tinawagan ko na. Maya pat dumating na siya. Yung ibang pasahero katulad ni ma'am, nagdadala sila ng sarili nilang helmet. Nung magkita kami ni ma'am, sabi niya sorry, napakwento pa daw siya. Kaya medyo natagalan. Okay lang ma'am, sagot ko. Sabay sampa at nung okay na, agad na kaming umarangkada. Nung mga oras na yan, magdidilim na. Halos 7 km din ang aming binahe. Bago namin marating ng safe ang kanyang lugar dito sa Pasay. Pinalalayan ko si ma'am sa kanyang pagbaba para hindi siya ma-out of balance. 96 lang ang babayaran ni ma'am pero binigyan tayo ng 100 kaya salamat sa 4 pesos na tip ma'am. Pinasukan na ulit tayo ng booking papuntang Pandakan mga tol. Binigyan ulit tayo ng isa pang booking na manggagaling dito sa Pasay na kung saan itong pick up location na to ay pamilyar sa akin. Hindi ko nilalahat pero karamihan ng passenger dito matagal bumaba. Karamihan kasi ng passenger dito nasa loob pa lang sila ng unit, nagbubook na sila. Pero okay lang dahil may oras naman tayo para magantay. At kasama yun sa trabaho natin. Cancel na lang pag umabot ng 5 minutes o humigit. Chinek ko muna si ma'am kung okay na bago kami umalis. Sabi niya okay na kaya pinaandar ko na. Pagdating namin ng Osmeña, ito yung bumungad sa amin. Heavy traffic papuntang Manila. Pero hindi na sa atin bago tong mga tol ang makipagsiksikan sa gitna ng traffic. Kailangan lang talaga natin mag-ingat na hindi makasagi ng kapwa natin motorista. Dahil pag nagkataon, abala, yun ang ayaw natin mangyari. 1 kilometer bago kami makarating, may pumasok na booking. Halos malapit lang din to sa drop-off location ng ating sakay na passenger. Pagdating nga namin, tinanong ni ma'am kung ano daw yung Gcash ko. Kala ko i-Gcash niya yung bayad. Pero bukod pala yun, tip pa lang isi-send ni ma'am. Kaya thank you po ma'am, ingat po kayo. Siya ang susunod nating passenger na ihatid naman natin sa Makati. Dito rin siya manggagaling sa Pandakan. Mukhang nagmamadali si ma'am kaya inabutan ko kaagad siya ng helmet tsaka hairnet. Manggagaling sa looban, tinanong ko si ma'am kung meron siyang may sasuggest na mas malapit na daan. Ang sabi niya same lang din sa tinuturo ng mapa. Hanggang sa makarating na kami sa kanyang drop-off dito sa Ayala Mall Circle.